Yan mga kainags, ano? Andito tayo ngayon sa Stony Plain, Boston Pizza. Meron lang tayong hinihintay. Kasama natin si Beans Cartera, yung veterano sa paghawak ng baril. Ay, ito na pala eh. Andito na pala siya. Bro, kumusta? Oh, salamat ha. May pasok ka ba? Sulit na. Ayos na? Tara? Ayos na. Ready to go na? O, tara. Convoy lang tayo, convoy. Convoy lang mo tayo para safety issue. Oh. COVID. Sige, let's go. Oh, syempre, katulad ng amo. Sige boy, sundan kita ha. Sige. Yan mga kainags, pupunta tayo sa On the Way. At mag-orientation tayo ng ng gun. Kailangan nating magkaroon tayo ng membership, gun membership, para makabili tayo ng 9mm na baril. So hindi naman ako mahilig sa baril. Ay, mahilig ako sa baril pero hindi ako veterano sa baril. Kaya tayo sumali sa mga gun club para matuto tayo humawak ng baril at para matuto tayo mag-operate ng baril. So matagal na nating hilig yan sa yung pag-firing. Kaya lang wala tayong budget. So ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng pagkakataon na sumali sa mga gun range at pagkakaroon ng baril. So hindi pa tayo makakabili ng baril na 9mm kasi kailangan nga natin ng membership. Pero pwede na akong bumili ng mga baril na non-restricted, which is yung mga shotgun at mga 22. Pwede na akong bumili ngayon yan. Kaya lang gusto kong bilhin ngayon. Yung priority ko talaga, ang una kong gusto maging baril ngayon is yung 9mm. So tara mga kainags. Kumuha pala muna ako ng exam last September 2020. Kumuha ako ng exam para sa non-restricted at saka restricted na baril. Patagal ko nang gusto kong magkaroon talaga ng sariling baril. Kaya lang talagang yung budget lang talaga yung problema natin Pero ngayon nakapag-ipon na tayo. Tsaka sabi ko nga sa inyo, ayokong sayangin yung summer ngayon. Gusto ko talaga yung darating na summer ngayon masulit para sa akin. So nakapag-ipon naman tayo pa ng budget para makapagbayad tayo ng gun range member. Tapos iba rin yung bayad dun sa pagkuha ng lisensya. Kasi ang kinuha kong lisensya is yung non-restricted tsaka restricted, para pwede ako sa lahat ng baril. Tsaka syempre nagbayad din tayo sa sa gun range membership. So ganun pala medyo may kamahalan pala yung hobby ng pagkakaroon ng kung gusto mong magkaroon ng baril tsaka memberships. Kasi gusto ko rin sumali dun sa mga sa mga gun competition balang araw Sa ngayon hindi pa, kasi hindi pa naman tayo marunong humawak ng baril, hindi pa tayo marunong mag-operate ng baril. Kaya medyo lang muna tayo, doon muna tayo sa basic. Syempre kailangan muna tayo, practice, tsaka mag-training muna tayo, especially safety. Importante yan. Tara. So mga kainags, baba na tayo. So ito na yung mga kasama natin. Yan na yung mga kasama natin. Dami rin pala. Ha? Dami rin. Dami rin tayo. Talaga yung mas malapit dito Oh, malapit lang pala to no? Yung next step, kung gusto mo naman indoor, doon ko naman sa may south side. Pero 500 yung 500. Effective. So, okay tayo ngayon. Ayos to So mga kainags, nandito na tayo sa training na tayo. Ay, katukayo natin Well, good morning. Good morning. To Maui Fishing Games. So yan mga kainags, natapos na yung ating orientation dito sa gun membership. So tambay muna kami sa Stony Plain. Saan ba yon? Saan lugar yon? Yung hunting na yan? Alam ko sa Hinton sila ata Hinton, malayo Ilang araw yung, halimbawa pag pumunta ka doon, ilang oras yung malayo, di ba? Tapos ilang araw balikan din yon? Depende, minsan sila 3 days. 3 days doon ka magka-camping na? May tropa sila doon. Ibig sabihin pag nag-hunting ka, doon ka na matutulog? Sabay ng tropa. Akala ko balikan, hindi pala. So November lang talaga yung hunting, di ba? Sabi kasi nung kasama kong Meksikano, September open na sila ganon. Ayos yan, excited na. Gusto ko na nga rin mag-hunting Pero
Kaya yun nga, pag-iipunan muna natin yung baril na bibili natin, tsaka yung mga susuotin natin, pag-iipunan na naman natin yun. Meron sa ano sa saan ba to? Sa may papuntang St. Albert na parang warehouse something na na mas mura. Tingnan ko muna, pero ito muna yung umpisa natin, pero pag-ipunan ko rin. Total matagal pa naman yun, no? Tagal pa, oh. Mga Pero ilang... ano ka muna, mag-training ka rin ng ano. Ganun, may training din pala yun? Hindi, yung ano, yung online course. Online? Hunting course. Meron pa rin pala yun. Kala ko diretso na. Hindi. Okay. Course muna. Buti nasabi mo sa akin. Tapos may bibili ka ng tag, di ba? Hindi ko alam, wala akong idea So, Mga kainags, papaalam na tayo sa kasama nating si Vince. At pupunta na tayo ng Cabela's para bumili tayo ng handgun natin. Meron ka bang gusto i-shoutout, Vince? Salamat, enjoy. Ayun. Sa bagong baril. Yan, salamat. So, samahan nyo ako mga kainags. Pupunta tayo sa Cabela's at bibili tayo ng handgun. Ingat bro ha. Vince, salamat ha. Bro. Thank you. Saturday, sana tayo. Saturday, sige, bye-bye. Yan mga kainag. Nandito na tayo mga kainags. Titingin tayo ng mga baril magaganda. What's up? Yeah, launch the cart. Absolutely. Hi. Yeah. I wanna buy this Gen 417. Yeah. So what do you need? You need your restricted license. Okay. Italian. There you go mga kainags. Ito na tayo. Perfect. Gen 4, Gen 5. Gen 4, please. Pull it out for you if you want. You're here. Just for your reference. Okay. Yeah, I told the number. I haven't really had too many complaints about it. Yeah. I like it because it's a little more kept. Okay, that's fine. To have a restricted in Alberta, the CFO does require you have a range license. Yeah. Or range membership. Yes, I do have. I mean, most people need it anyways, just to have somewhere to shoot them. Okay. So how long it's gonna be? Like to have my gun, yeah. Well, it takes me maybe 10-15 minutes to get the paperwork going, and then all wrapped up there. Okay. You're looking at 1 to 2 business days on average. So how many? 1 to 2 business days. So you won't hear back from them until Monday at the earliest, probably Tuesday. Okay. And then they'll send you, and you'll ask for it on email. And I'll show you where to ask them for that. Okay. They'll send you the transfer notification. You come to pick it up here. Once you got the transfer notification, that only gets you home. You have to wait for the registration certificate before you head out to the range. Okay. So you're gonna send it through email or? They'll send it through email. So you can get it straight from the CFO, and I'll go over that again once I have the paperwork done. Okay. It'll show everything there for you. Okay, thank you. There it is right there. Some discoloration on the slide. I'm just going to grab some oil and a rag, go over it a couple times. I've seen that before. It's usually just wiped down pretty easy. Sure. So ito na siya mga kainags. Okay. Okay, that's fine. So includes the, how many magazine is that? 3? 3 mags total. Okay. Includes. Yeah, I'll be back once. Sure, thank you. Mga kainags, medyo may kamahalan pala pag bagong baril ang binili mo, no? Nung binayad ko na yung perang pinambili natin, parang feeling ko nabawasan ng buhok yung gilid ng ulo ko eh. Pero okay lang. At least masaya na, magiging masaya naman tayo dyan.
Yan mga kainags, natapos na yung ating transaction doon sa Cabela's, no, sa pagbili natin ng ating first ever handgun. So napili kong bilhin is yung Glock 17 Generation 4 kasi yun yung ideal gun ko sa ngayon, ano. At kailangan pala nating makuha yung reference number, which is binigay naman sa atin yung reference number. Pag bumibili ka ng baril dito, bibigyan ka ng reference number. Kasi tatawag ka sa pulis, sa RCMP, para ibigay mo rin yung reference number na ibinigay sa'yo ng Cabela's. At may mga itatanong sa'yo tungkol sa information. At pag okay na sa RCMP, then bibigyan ka ng go signal na pwede mo nang kunin yung baril mo dito sa Cabela's. So hopefully by Monday matawagan natin yung RCMP at maibigay na natin yung reference number. At para sa Tuesday makuha na natin yung baril natin. Excited na ako mga kainags, ano? At ngayon uwi na muna tayo kasi meron pang trabaho naghihintay sa atin dun eh. Papalitan ko pa yung catalytic converter nung sasakyan ng misis ko, ni Mahal na Reyna. So trabaho na naman yan, pero okay lang. Ganun talaga eh. Kaysa naman magbayad tayo ng magle-labor, no, mas mahal yung babayaran natin. So yung pabayad natin sa labor eh, bibilin lang natin ng mga pangangailangan natin yon. So tara na mga kainags, home time. Yan o, yan yung lalagariin ko dito. Kasi dito pinutol yung catalytic converter eh. Nilagyan ko lang ng tubo para hindi maingay pansamantala. So ito ilalagay natin dito na ganyan, no. Yan, ganyan siya. So kailangan natin magputol. Ay, hirap naman. Get ready. Yan mga kainags, oh. Yan mga kainags, oh. Yan. Kita nyo? Naikabit na rin natin. Yan, oh. Yan. Yun na. Naikabit na natin, okay na. Yan mga kainags, pinahirapan tayo, ah. Ang hirap. Pero naikabit naman natin. At maayos na. Pero pinahirapan talaga ako mga kainags. Pagod ako. Naligo na tayo. Kasi masyado tayong nadumihan doon sa pag-ayos natin ng pagkabit natin ng catalytic converter doon sa sasakyan ni Mahal na Reyna. Kaya ito, naligo tayo, feeling fresh tayo ngayon. Tsaka tingnan nyo, naka-t-shirt lang ako ngayon, di ba? Hindi na masyado malamig eh. Although may mga snow pang konti, pero konti na lang yan. Yung klima hindi na ganun kalamig. Kayang-kaya na ng ating mga balat. Palibasay balat kalabaw daw tayo eh. Pero kahit na hindi balat kalabaw, kayang-kaya na. Kasi hindi na ganun kalamig mga kainags. So kailangan natin i-drive test muna. Para sigurado tayo na wala nang amoy. At maganda na. Mainit na ngayon mga kainags. Ramdam na ramdam ko ni init. So far mga kainags, wala na ako naamoy. Kasi nasasala na nung catalytic converter yung usok, mga usok. Kasi dati nung nilagay ko lang tubo, walang catalytic converter, may amoy talaga. Amoy carbon monoxide na may gas ganyan. Ngayon okay naman. So far so good. Wala na ako na amoy, maganda na.